Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Isang secret agent ang nagpakasal sa isang dalaga sa utos ng abuelo nito. Ngunit pagkatapos ng kasal ay bigla itong nawala. Makalipas ang 5 taon ay nagbabalik ito. Ano ang motibo ng secret agent sa pagbabalik niya? Bakit nga ba siya umalis pagkatapos ng kasal nila? Atin pong muling tunghayan ang isa pang maiksing kwentong pinamagatan, My Runaway Husband, a Secret Agent. Anong nangyari doon? Why did we have to go home all of a sudden? Usisa ni Marian habang nasa sasakyan. Matapos mag-usap ng mga lalaki kanina, ay mabilis na silang nagiwahiwalay. Parang lahat ay may alam maliban sa kanya. Ang alam niya ay wala na sa serbisyo ang mga kaibigan ni Jake, and her husband was also on vacation. So, hindi siguro iyon work-related. Jake, untag niya, nang mapansing malayo ang iniisip ng lalaki at parang walang balak sagutin siya. Humugot muna ito ng malalim na hininga bago siya nilingon. Ever been to Thailand before? What? Why? Kunot noon niyang balik. Magbakasyon ka muna, pumunta ka doon kasama mo si Papa. Ba't kami pupunta doon? Tanong niya. Humugot ng malalim na hininga, ngunit nakatutok ang paningin sa kalsada. Is this your ego talking right now? Sikmat niya. What the hell are you talking about? Nagtatakang tanong nito. You're getting rid of me on the second day of our deal. Wala akong ibang makitang rason kundi ang napag-usapan natin kanina. Something came up and I need you to out of the country to keep you safe. Tila walang anumang sagot nito. Napakunot noo siya. To keep me? Bakit? Ano bang meron? I cannot tell you. Tahimik nitong sagot. Sarkastiko siyang tumawa. Of course, you never tell me anything. Don't start. May warning sa boses nito. Don't start what? Mabilis niyang tugon. Marian, wag ka na munang makipagtalo. Kailangan mong makalabas ng bansa kasama si Papa. What about our deal? That's the least of my worries right now. Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan mo. Oh, my hero, well, because our deal is the only things that importance to me right now. At hindi ako papayag na basta-basta ka na lang aatras. Walang takot niyang sagot. Nahilamos ni Jake ang isang palad sa mukha. Tiim ang mga bagang nito. Marian, walang umaatras. I just need... Mabilis siyang umiling. No, I want the annulment as soon as possible. Wala akong pakialam kung ano ang nangyayari sa trabaho mo. Gusto ko lang makalabas sa gulong ito. Masyado nang matagal ang hinintay ko. Higit pa sa sapat na oras ang ibinigay ko sa iyo, kaya hindi na kita hayaan pang paghintayin pa akong muli. Maliwanag na umaatras ka na sa kasunduan natin. So, I want you to sign a paper once we get home. Hindi ka na talaga makapaghintay na sumama sa lalaki mo, no? Oo. Walang pakundangang sagot ni Marian. I wanna be with him every single moment of my life, and the time I spending with you is a total waste of it. You understand? We had a deal at ikaw ang sumisira sa usapan. Then sue me. I'm not signing any papers and you're going to Thailand. Lahat ng galit na naipon sa kanyang dibdib ay parang bulkan na walang babalang sumabog. Milagro na sa kabila niyon ay nagawa niya pa ring magsalita ng kalmado. I'm not going to Thailand, but I'm leaving the villa. Wala akong pakialam kung makipag-cooperate ka man sa annulment o hindi. I will do what I want with my life from now on. Inaasahan niyang sasagot pa ang lalaki, pero narinig na lang niya ang maras nitong buntong hininga at muling pagmamaniobra ng sasakyan. No one said another word through the long drive, through the tension was clearer in the air. Mabilis siyang umibis sa sasakyan nang makababa sa garahe ng mansyon. Tumuloy siya sa master bedroom. Kinandado niya iyon at nagtuloy-tuloy sa walk-in closet at kumuha ng ilang maleta. She had to go away. She had to leave.
Hindi niya na kaya pang pakisamahan si Jake. Sa kabila ng lahat ng pakikisama at pagsusumikap niya, wala pa ring nagbago. Ang lahat ng mga sinabi niya rito kanina, bagamat totoo ay walang naitulong upang mabawasan man lang ang kahit kaunting nararamdaman niya para rito. Sinabi niya ang mga iyon para maibalik sa lalaki kahit kaunti ang sakit na dinadanas niya ng mga nakaraang taon. Pero sa huli, siya pa rin ang nasaktan. This was it. Pinapalaya niya na ang sarili mula sa lalaki, and it was hurting her more and more every minute. Napaigtad siya nang marinig ang tawag ni Jake mula sa labas ng pinto, pero hindi niya iyon pinakinggan. Sa halip ay minadali niya ang paglalagay ng mga damit sa maleta. She could rent a hotel and stay there until she naputol and daloy ng isip niya nang pabalibag na bumukas ang pinto at nakita niya ang nagtitimuping mukha ni Jake. "The next time you lock this door on me, I'm going to knock the fucking piece of shit down." Nanginginig ang buong katawan niya sa intensidad ng boses nito. Jake had never been harsh or mean to her in the past. Palagi ay malumanay ang boses nito. Masuyo. Sa tuwing hinahawakan siya nito noon ay may kaakibat iyong pag-iingat. This time, he was almost rude. Gayunpaman, isang masidhing pakiramdam ang ginising niyon sa loob niya. Tumaas baba ang dibdib niya habang tinitingnan ito ng matiim na nakatunghay sa kanya. "Ano pa ang kailangan mo?" Pinatatag niya ang boses. "You can get away from me that easy, Marian," sagot nito. "Unless you tie me up, there's no way you can stop me. I might do that, so don't push it. I dare you," she challenged. Alam niyang hindi gagawin ni Jake ang sinasabi nitong iyon. Or would he? She felt him move. Ramdam niya ang tensyon na biglang bumalot sa silid na parang makapal na ulap. Pati ang kanyang pag-iisip ay tila pinalabo niyon. "Jake," she trembled. "Don't you dare touch me." Sa pagtataka niya ay parang hindi narinig ng lalaki ang kanyang sinabi. Nagpatuloy ito sa paglapit at wala na siyang ibang nagawa kundi umatras. Nagsisimula na siyang mangilabot sa intensidad na nakikita sa mga mata ng asawa. Pagkatapos isinakop siya ng kakaibang emosyon. Tinutulak siyang itaas ang kanyang mga kamay upang damhin ang kaharap. His gray eyes turned darker as he advanced toward her. Ang panga nito ay makinis at halatang bagong ahit. Naging dahilan iyon upang malinaw niyang makita ang pagkakatiim ng bagang nito na wari ba'y pigil na pigil nito ang sarili. "Why not? Sinira ko na rin lang ang usapan. Bakit ako makikinig sa'yo?" Another step backward and she felt the cold, hard wall against her back. Patuloy pa rin si Jake sa paglapit sa kanya hanggang sa naaamoy niya na ang panlalaki nitong pabango. Ramdam niya ang dibdib nito sa kanyang dibdib. Sobrang magkadikit sila na halos wala ng puwang para huminga. Halos hindi na makahinga, sinalubong ni Marian ang tingin nito at ramdam niya ang literal na panlalambot ng kanyang mga tuhod. Jake eyes born with carnal desire and it reminded her of the painful need na akala ni Marian ay nakalimutan na niya. Napaigtad siya nang maramdaman ang mainit nitong kamay na humawi sa hibla ng buhok na nakawala mula sa pagkakatali at inipit iyon sa likod ng kanyang tainga. She found it more difficult to breathe when Jake's burning gaze landed on her parted lips. Parang mauupos ang hininga niya sa pananamig at alam niyang hindi dapat ganun ang kanyang nararamdaman. Dapat habang wala pa itong ginagawa ay itulak niya na ito palayo at sigawan. But Jake was doing it again, hypnotizing her into giving into his stare, to his touch, and even before he could decide whether to fight or flee, Jake had already won. Pikit matang sinalubong niya ang bibig nito na pababa na sa kanyang mga labi. Napakainit na mga labi ng lalaki, nakakalasing, nakakaliyo. It was a lazy kiss, mabagal, mapanuyo, ngunit nagliliyab din sa samut-saring emosyon. Ramdam niya ang marahas na pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Ang init na inilalabas ng katawan nito. Pero patuloy ito sa mabagal, ngunit mapang-angkin nitong halik.
Lumapat ang nanginginig niyang palad sa pisngi ng asawa at mas pinalalim ang halik na tila ba ikamamatay niya kung hindi iyon gagawin. Inalayo nito ang katawan. Ang pagsasatinig sana niya ng pagtutol ay pinatahimik na muling pag-angkin ni Jake sa kanyang mga labi. Muntik na siyang ikagupo ng kanyang hininga. Hindi na malaman ni Marian kung paano tutugunin ang pangangailangan na gumugupo sa bawat himaymay ng kanyang katawan at lalo iyong tumitindi sa bawat lumilipas na sandali. Nang muling idikit ng asawa ang katawan sa kanya, ay hindi siya nagdalawang isip pang ipaikot ang dalawang braso sa liig nito, embracing him for an open mouth kiss. Sa kanyang ginawa ay tila tuluyan ng napugto ang anumang pumipigil kay Jake. Bumaba ang kamay nito sa kanyang likod sa kanyang mga hita, lalo iyong nagpaninga sa nadarama niyang pagnanasa. Binaliwala na ang lahat ng pag-aalinlangan, mas pinalalim niya pa ang halik. Napadaing siya nang muling idiin ni Jake ang katawan. Pagkatapos ay kinalas nito ang ipit ng kanyang buhok bago siya tuluyang pinangko. Hindi man lang naghihiwalay ang kanilang mga labi habang buhat siya nito patungo sa kama. Nagpatuloy ang pagdiniig ng kanilang mga dila at labi hanggang sa maramdaman niya ang paglapat ng kanyang likod sa malambot na kama. Jake felt like teenager sa harap ng kagandahang nakahantad sa kanyang harapan. Ano ba ang iniisip niya? Paano niya napalampas ang alindog nito? It was because she loved her too much, and here she was on the bed in the front of him, flushed and wailing. Asawa niya ito. May karapatan na siya rito. He will take what was his. Kailangan nila ito pareho. He needed this. He needed her. Hirap ang paghinga habang hinuhubad ang t-shirt. Hindi niya maalis ang mga mata sa mukha ni Marian. He could clearly see the longing in her eyes and the desperate need in them. Naisip niya kung ilang lalaki na ang nabigyan nito ng kaligayahan. May iba pa ba bukod kay Alex? The thought sent a wave of pain into his chest that almost shook him. Sapat iyon para buhayin ang galit niya. Jake, please, mahina at puno ng pangangailangan ang tinig. At nadaig niyon ang mga bagay na naisip niya. Desire fueled his blood once again. He unbuckled his belt and slipped out of the short and boxer. Nakita niya ang pagsinghap ni Marian pagkakita sa kanyang pagkalalaki. Sigurado siyang takot ang nakita niyang dumaan sa mga mata ng kaniig bago hindi makapaniwalang umangat ang paningin nito sa kanya. Yumukod siya upang abutin ang dalawang paa nito, pinaglandas ang kanyang mga daliri paitaas. Ramdam niya ang panginginig ng asawa, ang walang lakas na pagtutol. Pagkatapos ay lumuhod siya sa pagitan ng mga hita nito. Muntik na siyang mapatawa nang hatakin siya ni Marian patungo sa ibabaw nito. Sinalubong siya nito ng halik na halos nagpaikot sa kanyang mundo. Hindi maubos-ubos ang tamis ng dila ng asawa na ngayon ay ekspertong tinutugon ang larong sinumulan ng kanyang mga labi. Inabot at kinalas niya ang tali ng bestida nito. Hiniwalayan niya ang mukha nito at binaba ang damit nito kasabay ng suot nitong strapless bra. Rinig na rinig niya ang mabilis na pintig ng kanilang mga puso. Gumapang ang mga kamay niya sa dibdib nito na parang hinulma para sa kanyang mga palad. Humihingal na iniwalay niya ang bibig sa asawa. Nakakawala ng katinuan ang musikang gawa ng ungol ni Marian nang bumaba ang kanyang bibig sa tuktok ng dibdib nito. Ang isa pa niyang kamay ay bumaba sa laylayan ng bestida nito upang itaas iyon. He spread her legs wider. Marian's skin was heavenly. Napasabunot ang kamay nito sa kanyang buhok. Her body was shaking and then he entered her. He groaned with pleasure, only to hear Marian's cry of pain. Damn, she couldn't possibly be. Bigla ay pinagpawisan siya ng malamig. Lumipad ang tingin ni Jake sa namumulang mukha ng asawa. Sa mga mata nitong kakakitaan matinding sakit. Kagat nito ang pang-ibabang labi na tila pinipigil ang muling mapasigaw ng dahil sa sakit. Jake, humihingal na nag-umpisa itong gumalaw sa ilalim niya. Please,
Mabilis na bumaon ang kuko nito sa kanyang balikat. Alam niyang dudugo iyon, ngunit hindi niya iyon ininda. Hindi matatapatan ng sakit niyon ang sakit na idinudulot niya sa babaeng ito na labis niyang minamahal. Marian, nasasaktan na siya sa sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Ngayon pa lang ay nagkakalinaw sa kanya ang lahat. "You're killing me," anas nito at hinatak siya pabalik sa pagkakapatong dito. Sa kabila ng naguguluhang niyang isip, hindi niyon naibsan ang mas tuminding pangangailangan ng katawan. "God, baby," he kissed her once more and lowered his erection to her waiting opening. Muli ay napasigaw sa sakit si Marian. He withdrew, but only to ease his way in again, kissing her and whispering words of encouragement in her ear all the while. "It's okay, baby," he breathed and struggled to break the barrier again. "Jake," she whispered and exhaled harshly when she was finally able to take off all of him. "God damn it, baby," anas niyang sinimulan ang mabagal na paggalaw. The pleasure he felt sent him to heaven and back. It was insane. Walang lakas na bumagsak ang katawan niya, sumihingal pa rin katawan ni Marian. Kung sa ibang pagkakataon ay baka iyon na ang naging pinakamasayang pangyayari sa kanyang buhay. Pero ang pagmamahal na tingin na binibigay ni Marian ngayon sa kanya ay naghatid lamang na walang kapantay na sakit at pagkakakonsensya sa kanyang puso. Mabilis siyang lumayo rito at nagbihis. "Jake," tawag nito. Tiimbagang nanilingon niya ang babae. Ang suot nitong bestida ay nasa baywang na lang, exposing the rest of her. It was a sadistic reminder of what he was missed for 5 years. Dahil sa sarili niyang kagaguhan, sana'y nagkalakas siya ng loob na komprontahin ito. O kahit hindi niya ginawa iyon, dapat nagtiwala siya sa pag-ibig nito. Mahal na mahal niya ito, sapat ng rason iyon, may kasalanan man ito o wala. He should have given her the benefit of the doubt. Kahit ang isang kriminal ay binibigyan ng ganung karapatan. And sweet, innocent Marian was no criminal. And she was looking at him with that young, innocent love he'd always remember. Nananakit ang kanyang lalamunan. "I'm sorry." Tuloy-tuloy na siyang lumabas. Hindi na nagawang lingunin pa ang asawang puno ng katanungan ang magandang mukha. Tumuloy siya sa kanyang kotse. Kailangan niyang makalayo.